Hey girlies! I'm Daph. And I'm Bien. And welcome to Morning Girlies Podcast. Good morning, Jenks! Hi, Daph. Ayan, kanina pa kami nagkakwentuhan and Yes. natatawa lang kami. And ito yung aming first ever episode, which is about fangirling. Kasi it happened kanina lang. Oo, kanina Siya. lang. Siya, nag-fangirl So, siya. masyado akong emotional. So, since you're a fangirl, I have a question. Ano So, yun? kailan yung first fangirl mo? I mean, sino yung unang finangirl mo? Ako kasi mababaw lang. I mean, hindi kasi ako yung yung die hard. Di ba may mga gano'n, yung die hard fan ka na. Ako hindi. Ano lang. Ang first fangirling ko, si Enrique Hill. Mga pa yon, mga days pa ni Tenten at ni Terena, yung mga gano'n. Kung alam mo yon. Yun ba yung Dos to dos. Kenny? Ay, hindi ba yun? Before pa yan. Okay. Before pa yan. Yung kulot-kulot si Liza. Hindi yun. Si Tenten at si Terena pa. If you know them, guys. So, yun. Liskin ako dati. Sobrang puging-pugi ako kay Enrique. Kasi diba, yun yung peak nung Daniel Padilla, Catherine Bernardo, James Reid yung tatlong Otwol, ganon. Oo, Tapos oo. yung kay Catherine at kay Daniel, yung Got to Believe yata. Yun. Si Sorry Hindi. po. Oo, yung yung Si Chuchay. Yun, si Chuchay, Got to Believe. tapos yun. So, ewan ko, puging-pugi lang ako kay Enrique that time. Pero hindi siya ganun tumagal. Yung to the point na pupunta ako sa something, sa mga media con niya, sa mga guestings. Hindi naman ako ganun. Kasi, ang layo din ng province namin. So, hindi ko siya magawa. Mapuntahan. Hindi ko siya mapuntahan. So, yun lang. Mababaw lang yung first fangirling ko. Yon. So, ikaw na. Yung one girl ko, set. So, ilang taon ka nun? Wait. Dati kasi, diehard na ako, bata pa, One Direction. Pero since we're talking about local, Yun, tinago ko to sa Facebook ko. Pero, hindi ako super proud ngayon. Pero, masasabi ko, I was a fangirl. Parang 13 ata ako neto. 13 ba? 13, 14, 15, parang ganun. Chickser? Oh my God, okay. Naalala ko sila. I mean, like, kilala ko pa rin sila hanggang ngayon. Si Ranscal, si Ulysses, si Cav, si Owie, si Oliver, si B-Boy. So, 6 sila. Tapos, yun, sobrang crush na crush ko sila. Tapos, meron pa akong ginagawang mga letter before na parang story. Kasi uso rin ng Wattpad. Yes. So, wala pang mga, ang tawag dito, mga adaptation before, di ba? Doon nag-start. Kaya ngayon, may adaptation sa mga Viva Films. Ganyan. So, ayun, Chickster, malala doon, parang talagang, kasi mga kapatid ko din fangirl. So, pag may malapit sa amin, punta kami. Tinurang jeje mo nung outfit ko noon. Tapos may ginawa pa akong banner na, I love Chickster, Tapos meron din doon yung, ang tawag dito, ballpen. Tapos, baboy kasi yun. So, yung baboy kasi parang mahilig. Yun yung mga rubberized? Oo, oh my God. Tapos, nilagay ko na tawag ko doon, si Owie Oink Oink. Nakikringe ako, pero ngayon mga may asawa na sila. Pero grabe, parang, what if girlfriend ako ng ganito, ni ganyan. Dati. Ang lala yung magiging delulo ko noon. Sobrang fangirl ko. Tapos, pinapanood ko every time meron silang mga ganap-ganap. I remember one time, meron pang parang na investigador, si Ranscal. Tapos parang scamming yun. Kasi yun yung pick nila. So, mga dami nandolo. So, parang ako, nanood ako ng investigador, ganyan. So, ayun, yun yung sinusundan mo talaga sila. Oo, sila yung yun yung pinaka, pero parang dalawang meet up lang ata nila yung napuntahan ko. Pero grabe, siksikan. So, since malapit sa inyo, hindi na mahirap kung paano. Oo, meron kasi sila before, hindi siya mall tour. Ang tawag po before, GT. May GT daw. Anong Chickser? Get together. Okay. Kasi nga, hindi hindi sila, hindi pa sila like super level ng artista. Pero parang
yun nga, parang influencers ngayon, na yung tawag. Mga ano lang sila mga Facebook, gano'n. So, yun, sila pa yung mga parang, may mga page pa na parang group ng magaganda chicks ng Laguna, ganito, ganyan. Parang natatandaan ko yan. So, may mga gano'n, may chicks ng Cavite. Kasi may mga friends ako na sobrang crush din sila. So, nakaka-relate ako sa mga chicksers na yan. Like, mostly kilala sila sa mga sayaw-sayaw nila. Kaya nga, ang nangyari, parang yan, di ba? Parang idols sila. Ganun yung peg. Oo. Pero, walang may agency na hawak sa kanila. Tapos parang, hanggang sa nag-boom, hanggang sa unti-unti. So, sorry, pwede naman i-cut, diba? Pero, feeling ko kasabay yan ng mga almost, ng mga Jamich. Diba? Yeah, yan, Jamich. Oo, Jamich. Diba? Yan, oo. Like, minsan nag-extra sila. Oo. Ganun. Tanda ka na nga. Ayun. So, dumating yung time na nag-ipon ka para sa concert. Like ngayon, kung sino yung idols mo ngayon, may ganun ba na nag-ipon ka? Sa concert? Oo. Sa Chicksers, hindi. Pero parang talagang pinush ko pumunta sa GT nila. Tapos, ang ginawa ko na lang to give nagbigay ako ng picture ko. Tapos, sa likod may number ko. Ganun ako kadilulo before. Pero yung recent lang. Kasi, shit, mutya ng Section E. Fangirl lang right now. Kasi, we were talking about from before. Pero yung ngayon kasi, yun ang fangirl ko. Mutya ng Section E na adaptation. Kasi crush ko si Robin. Kaso ang bata niya. Like, ito po. Mas bata siya sa akin. So, pumunta ako sa meet and greet nila. Ayan. Walang isip-isip. Bayad agad 500. Kasi alam kong mabilis mag-close. Hindi ka na hinayang. Oo. Like, diretso yun. Go. Parang nung gabi ba yun? Basta parang may ganap dapat ako nung morning. Hindi ko talaga pinuntahan. Yun yung prioritize. Oo, yun yung priority ko. So, ayun. Yan yung parang hanggang ngayon, na parang pag makita ko ng edits nila, talaga, pogi. Kaso may maraming silang meet and greet ulit ngayon. Hindi ko na ulit ginawa. Kasi na-busy na ako. Actually, ganun din ako. Pero yun ngayon, obviously, SB19, P-Pop Kings, Idols. So, hindi ko alam. Kasi parang, never ko na-imagine yung sarili ko na ganito. Kasi, dati naman, like, syempre, usual, Joshua Garcia, naging crush ko din yan. Na-teary-eyed pa ako dyan, na makita ko yan, di lang napag-picture, gano'n. Tapos yung sa SB19, hindi ko alam, kasi alam mo yun, parang, minsan, ayoko, parang ayoko. Ayoko kasi mag-idol ng mga ganyan, kasi, ang gastos. Sobrang gastos, oo. Concert, merch, lahat yan. Kasi pumunta ka naman ng concert, wala ka namang merch. Ano yung, like, light sticks na iwawagay, mga gano'n. Pero kasi, nasa-satisfy ako dun sa, nagla-like ako, nag-follow sa kanila, pina-follow ko yung videos nila, nag-memorize ako ng kanta. Pero naka-attend ako one time, ng mini concert lang. Parang performers sila dun sa event, sa Predator. So, yun lang. Pero yung mga yung talagang susugod ako, bibili ako ng merch, bibili ako ng mga ninongs and ninangs, kasi yung tawag nila sa mga sponsors nila. Okay. Like, mga donuts, baka naman. Mga ganun, McDo, mga ninong-ninang nila. Hindi ako yung bumibili para sa photo cards. Na-try ko lang siya one time, ice cream. Yun, nakakuha ko isa lang, pero ang sa akin kasi, aanin ko yun. I mean, akin personally, aanin ko yun. Pero, I love them. I love the boys. Kumbaga, you support them in other ways. At saka sobrang avid fan ako na tanungin mo yung mga kakilala ko, alam na yun yung idol ko. Pero hindi mo ako makikita physically na may damit ako, na may ganito ako, na ganito nakahang na pictures sa kwarto ko or something. So, yun. Pero sobrang lala ko kasi lalo ngayon, sobrang emotional ko. Parang like, malaman ko lang na makikita ko sila bukas, may iyak talaga ako. Nung nakita mo nga, di ba? Oo. Kasi, so, yun. So, eto, singit kwento lang. Nakita namin ni Bianx, si Philip, si Ken, si Philip. Sa elevator lang naman actually. Pero, ayun. Hindi siya napagbigyan magpa-picture. Pero syempre, nire-respeto natin yung privacy. Pero grabe yung pagka-overwhelm mo nun. As in, umiiyak siya, te. Ang tagal ko umiiyak. Ang tagal niyang umiyak. Days akong umiyak nun kasi kunento ko pa siya sa partner ko. Kung sino mang pwede kong pag-share na makarelate. Umiiyak talaga diba? siya. Like, nung after nun, pagkababa namin sa elevator,
para siyang, alam mo yon parang may ginawa sa kanyang masama na nanginginig siya, na naiiyak siya. Nagulat ako na parang ako, bakit anong meron? Tapos parang napatingin lang ako, Philip ba? Sinitignan ko parang kasi very normal yung itsura niya. Siya ba yun? Kasi wala siyang ayos. Oo, wala siyang ayos. Although he looks good. He really looks good. Tsaka parang nasa cloud nine ako until, kasi sobrang bihira natin pumunta. Tapos kadikit mo pa. Oo, tapos sobrang bihira kasi natin pumunta dun sa area na yun. Oo. First time natin. So parang sa akin, panaginip ba to? Kasi alam kong hindi ko mapupuntahan basta-basta yung lugar na yun. So, okay. Tapos sumakto pa as in what the heck? Tapos bigla na tong umiyak pagkalabas. Nanginginig siya. Anong ginawa sa'yo ng Philip na yan? Bakit? Di ka na nga pinapicture Actually, so wala akong pruweba na nakita ko siya personally, na nakadikit ko siya. Pero may mga witnesses ka na yan. Kasi nagsasanyasan sila na, Philip is yun ba yun? Very obvious na sila na alam din for sure ni Philip na siya yung tinutukoy. Pero syempre, ayaw niya lang din na magkagulo or whatsoever. Kaya ayun. Respect talaga siya. Ayun. At saka napakagandang experience. Minsan lang talaga kasi, alam mo yun, kapag crush mo, lalo pag idols mo, ako may part ako sa akin na, kapag idol ko, kapag na-reach ko na sila, nawala ng pagka-idol. Pero dito hindi. Kasi they're good. They're good with their craft. Kaya din siguro. Ngayon, inaantay ko yung ganyang experience ko ngayon kay Robin. Diyos ko Lord, sorry po. Pero kung sino man po makakarinig na may crush din kay Robin, na nasa 25 na ako, magto-26 ako. Ilang taon si Robin. Parang, 20 ba siya? 21? Hindi ko sure kung 20 or 21. Wala kasi hinahanap ko sa Google. Wala. To make sure lang tayo, syempre, hindi naman tayo dito. Although, legal age man siya, pero parang, tama ba? Parang illegal na magka-crush ako dito kasi parang ang bata-bata niya ba? So, inaantay ko yung ganong experience na makakasalubong siya, makikita ko siya. Kasi, although nakita ko na siya in person, pero kasi nasa meet and greet siya eh. Saka iba yung, siguro yung ngayon, kasi, mas gusto mo siyang makita ngayon. Pero, ayun niya, sana nga, makita ko siya. Pero, wala. Kung marinig man to ni Robin. Robin, crush kita. Hoy, Philip. Baka naman. Hoy, Philip, baka naman. Pero, ayun, nakakatuwa din kasi parang, ramdam mo yung pagiging happy crush. Bumabalik. Ako, feeling ko bumabalik ako sa pagka-teenager. Ako hindi, pero natatanggap ng partner ko na may iba kang crush maliban sa kanya. Parang gano'n. Kasi yun fangirl. Parang iba naman yung love sa fangirl. Fangirl obsess Iba yun. Pero yun, yung sa akin naman, happy crush lang naman. Inspiration. Yes. Pero kung Robin, gusto mo get to that choice. Pinilit. Pero ganyan, parang dun ka din parang, they're just same level as you. Yun lang. The only thing na kakaiba is they are known by other people na hindi din nila kilala. Pero, yun nga, kilala sila. Personally. So, yun. Ayun na naman. Kayo guys, kung meron kayong mga pinagkakadeluluhan, ina-idolize, normal siya. At saka gawin niya lang siyang inspiration. Yeah, actually. Pag makita niyo siya sila or hindi, inspiration sila. Kasi alam mo yun, parang mas mag-aim ka doon eh. Like, kunwari, katulad ko ako, meron akong gustong something. Sige, mag-work hard ako para ma-reach ko yun. Ganon. Pero wag naman yung OA na to the point na uutang ka, nagagastos ka na and all. Diba? Minsan kasi may mga ganun tayong decisions. Kailangan, keep yourself pa rin dun sa reality na you're facing this and that. Parang unahin mo kung ano yung dapat. Yes. Maganda sumuporta, pero know your limits. Self first pa rin. Tsaka, yun, sinasabi namin kanina, respeto sa kanila. Yes. Kasi hindi natin alam yung pinagdadaanan nila. And then, syempre, kung sila ay big idols, most of the time, pagod sila. So, unawain natin kung malungkot sila, nakabusangot Oo. Kasi normal na tao pa rin sila. Tao din sila. Yes. Yun naman.
kumbaga parang humihinga ka, tumatay ka, kumakain. Ganun din ginagawa. Nagkakaroon ka ng kulangan, nagkakaroon ka Oo. rin ng muta, mabaho pa rin ang utot mo. Yes. Ganun din sila. Hindi porket artista, kilala, parang very untouchable na. Yes. Parang, give them still yung respect niya, their own privacy too. Yeah. Kasi kahit pa nakalabas na lahat sa social media, parang they still need that. Yun actually, yun nga yung binavalue nila. Kasi, yes, they do get the attention, they do get the fame, pero ano bang kapalit nun? Privacy nila, di ba? Yes. So, ayun. Iyan lang. Yes. And, kaya guys, feeling ko nag-iisip din kayo, sino nga ba yung unang crush ko? Sino nga yung crush ko ngayon? Let us know kung sino pa yung mga... Malay niya, naging crush ko rin sila. Ayan, baka sing tayo ng bias sa SB19. Hoy! Diba? Ayun. So, yun lang, guys. Thank you so much, guys, for listening once again. We are the Morning Girlies Podcast.